mga Kala Familia! How are you? Sana nasa mabuting kalagayan tayo palagi and good health. So ito na nga ang aking mga kitten. Good news dahil sila ay na-immunize na ng naka-first immunization na sila. So ngayong April 14 mag-second immunization na sila. So, ang mga kitten, kailangan nila ng 3 times na immunization din, complete na. So, ayan na. Ang lalaki na nila, ang kukulit. Nako, nasisira na mga upuan namin. Yung mga bagay-bagay na dyan sa room, ayan, kinakalat na nila. Kalat na yung room. Pag alis ko, malinis na malinis. Kumbaga, arrange na arrange. Pagbalik ko, ayan na. Magaling silang magkalat. At saka umaakyat sa mga matataas. Umaakyat na sila sa tower. Nakakatuwa. Stress reliever. Pagka feeling kong medyo ako, yung pagod, yung parang minsan umaataking mga anxieties. Basta yun, kung ano mga naiisip. Pag nilalaro ko sila, pagkatapos ko silang laruin, wala na, okay na yung pakiramdam ko. So, ang laking tulong nila. Kaya lang, mga makukulit na yan. Grabe ang additional ng trabaho ko sa loob ng bahay kasi 3 sila yung maliliit. Tapos si Yushi at Yuyu. Kaya parang sa kanila siguro kukuha din ako ng mga 1 hour, 40 minutes to 1 hour ang oras ko sa kanila. Sa paglilinis lang. Pagpapalit ng mga tubig, yung cat foods, yung ang tawag nito, yung paglilinis sa litter box nila. Ayan. Tapos i-arrange ko pa yan para hindi nga nila hindi nila makakalat yung mga bahay nila na meron silang bahay na yung parang movable ba. So, nililipat ko. Ganun ang trabaho ko. Tinatanggal ko lahat ng mga balahibo kasi Diyos ko day, pag nag-alaga ng mga ganito, isang katutak na balahibo ang anuhin mo. So hindi pwedeng hindi araw-araw maglinis. Talagang araw-arawin mong maglinis. Or unless siguro kung meron akong importanteng trabaho or mga ginagawa, na lang. Pag-uwi ko sa gabi, naglilinis talaga ako kasi ayaw ko din naman na hindi maglinis. Gusto kong matulog silang malinis. At saka pagising nila sa umaga, halimbawa meron akong ibang ginagawa, hindi ko muna sila lilinisin kasi before sila natulog, nililinis ko na. Kaya ganyan ang trabaho ko. Part na sila ng aking daily routine. Ng mga ito, ang kukulit. Tignan nyo. Tapos yung isa pala, yung mana kay Yushi, yung parang may black na white yan. Si Maisie ang pangalan yan. Babae yan. Tapos, ito namang nakahiga. Si Cuddly. Yung Cuddly, siya yung bunso, pero siya yung tumaba. So, ngayon, nagbo-bloom na yung mga cherry dito sa South Korea. Cherry blossoms na ngayon, guys. Pero, this year, feeling ko, tinatamad akong magpupunta-punta sa mga may cherry blossoms, eh. Kaya, habang dumadaan ako sa, may mga cherry blossoms na daan, nagbi-video ako. Kasi itong cherry blossoms, hindi ito naglalast, eh. Lalo na, laging umuulan. Nahuhulog lang yan, within 2 weeks wala na, tapos na. Tapos ang kapalit niyan, na kaagad, yung pang summer na mga green na naman. So dito na lang ako sa daan-daan nagbi-video ng ng mga cherry blossoms, nagti-take pictures. Kaya yon, pero hindi siya masyadong halata kasi medyo hapon na ito, madilim na eh. Mga na ito eh, nasa mga 6 o'clock. Ayan. Pero pag talagang tanghali mo, tignan yan, ang ganda. Lalo na't pag lalapitan mo yan. Ayan, oh. Pink na ang kulay. May cherry blossoms na pink. Meron ding white. Ayan. Kahit saan ka pupunta ngayon, lahat. Ang daming cherry blossoms dito sa Korea at may mga
mga area dito sa South Korea na halos lahat cherry blossoms ang makikita mo. Last hour na ito, yung ano, kaya medyo madilim na kasi past 6 na eh. So, gabi na. Pauwi na kami ng bahay nito. So, lahat yan mga cherry blossoms, kaya lang gabi na eh. Madilim na siya. Sana tanghali kami dumaan dito. Eh, ano, hindi na siya masyadong halata yung ano, yung kulay talaga. Pero mga cherry blossoms talaga yan. Spring season kasi ngayon. So, ang spring dito sa Korea hanggang May. So, mga tao dito, may mga lupa, nag-i-start na silang magtanim. May, June, July, August, hanggang September, October, may mahal. Good morning, guys! I'm back. Welcome back sa aking channel, Mers and Family. So guys, ano ngayon? Red calendar dito sa Korea. Local election po ngayon. So, vote. Vote wisely. Hindi ko sila masyadong mga kakilala, pero try my best. Mapili ko yung mga ano, yung mga okay naman. So, at the same time, happy Eid Day. Eid Mubarak sa lahat ng ating mga Muslim brothers and sisters. So, sabay ang celebration ngayon. So, dito na ako, guys. Papasok na tayo. So, ganito lang pag nagbuto ka dito sa South Korea. Ganyan lang. Hindi maingay. Tapos na akong bumuto. Uwi na ako. Bilis lang. Pag bumuto, walang mga ink na ilalagay dito sa Korea. Iba ang style nila dito. Napakabilis. So, hindi kami nakapag-take pictures ngayong Eid Day. So, Eid Mubarak sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim brothers and sisters. Eid Mubarak. Happy Eid Day mula sa aming family. So, sana ay tanggapin ang ating mga prayers and good deeds in our lives, inshallah. So, happy Eid Day sa lahat. God bless everyone. Allah bless us. At sana lagi tayong nasa good health. At saka smooth lang ang takbo ng ating mga pamumuhay, tayong lahat. So, happy Eid Day. Ito ay kuha ni Daddy Abdullah nung siya ay nasa Dubai. So, God bless everyone. Happy Eid Day. Hello guys, good afternoon. It's Friday. Happy Friday everyone. Juma Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim brothers and sisters. So ngayon guys, aalis kami ni Daddy Abdullah. Pupunta kami ng Ilsan. So yung Ilsan, mga from here, siguro mga almost 2 hours travel kung walang traffic. So, pupunta kami doon kasi magpa-therapy ako ng aking neck at saka yung frozen shoulder at saka yung likod ko na din, pati yung arms ko. Tinawagan kasi kami ng ka-business partner namin, mas maganda daw doon. At saka meron kaming VIP, discount doon. So, kaya pupuntahan namin. Pero na guys, hindi na masyadong masakit itong ko. Kumbaga, may time lang siyang sumasakit, tapos nawawala naman. Pero, disalign pa din yung yung neck ko. Kaya tinitherapy ko doon sa acupuncture at saka pumupunta din ako sa orthopedic. At saka ngayon, try namin doon sa yung, ewan ko kung anong klaseng, yun yung papalabasin daw yung mga blood clot, yung mga bad mga blood para mag-circulate ang dugo ng yung mag-flow siya ng maayos.
So, try ko mamayang mag-video doon, guys. Mag-video ako doon. Hirap kasi wala tayong cameraman. Yung nagba-vlog, yun lang din yung nagka-camera. So, see you there, guys.
O channel ke ni paraso dugai go e channel paraso to मैंने के o channel paraso to onde na je yukman ni je tonro je na amir chagi je otake yanare bitcoin pizza ichana ya pizza ochan bitcoin chuso ochan게 돈 없어가지고 그냥 2개 피자 가야 되는데 원장님 코인 팔 순 없잖아. 이제 10,000개 있는데. 그러니까는 압둘라랑은 1,000원 계산해놓고 원장님이 누군가한테 8,000원. Good morning everyone. Today is Saturday. It's April 13th. So guys, magluluto pala ako ngayon ng tinola. So we have here the papaya, very small. Ang laki-laki ng nasa picture. Of course, we have chicken. Papaya. So ito na yung papaya. Okay lang pala kahit maliit siya. Sakto lang din. So, we have ginger, garlic, and onion. And of course, may okra at sili. Maganda yung sili labuyo sana. So, yun ang mga ihahanda ko. And we have spinach. Spinach. Ano pa bang meron? Yun. So, chicken, papaya, spinach, okra. Yan. So, ngayon, umpisahan natin ang pagluto. So, naglagay lang ako ng konting-konting oil. Kasi, tinula nga. Gusto ko nga, walang oil sana. Pero kailangan natin igisa yung yung ating mga, yung garlic, ginger, onion, para naman mabango din ang kalabasan. So, yan. Hinahalo-halo ko. Kasi madali itong masunog kasi nga sobrang napakakunti lang ang mantika. Kaya talagang binabantayan ko siya. So, ito na nga. So, yan. Nailunod ko na yung chicken. Nandyan na yung ilunod na natin yung papaya. So, ang papaya ay carb din ito. Pero okay lang kasi paminsan-minsan lang naman ako kakain ng carb. Ang importante, I learn how to remove rice in my life. Charing. So, try ko lang mag-no rice. Mga more than, siguro mga almost 3 weeks na akong hindi nagra-rice. Sana nga, maituloy-tuloy ko. Kasi, ang ganda naman ang result pala ng aking health. Nag-lose ako ng 6 kg dahil di ako nagra-rice. So, sana tuloy-tuloy na ito na hindi ko na mamimiss si rice. Pero ngayon, nag-low carb ako pero hindi siya strictly low carb. Kasi kumakain pa din ako ng mga carb. Kumakain ako ng saging. Kumakain ako ng papaya. Mga carbs yan eh. Pero, okay lang. Basta importante, wala mo ng rice. So, ito lang ang kakainin ko. So, for na ito siguro hanggang mamayang gabi. Kung kakain ako, mamayang gabi. So, luto na mamayang gabi ulit ako kakain. So, let's eat. Twice a day. So, na-notice nyo, walang rice yan. Parang, hindi na ako kagaya noon na pag mga ganito, talaga, rice is life. Pero ngayon, parang hindi na. Kasi, siguro more than 3 weeks na akong hindi nag-rice. Pero yung ibang carb, kinakain ko pa din, pero no rice lang siya. So, may effect naman, at saka yung BP ko, hindi na siya tumataas. Steady na lang talaga siya. Yun ang na-notice ko. So, it's a big help sa ating kalusugan. So, kain na tayo. Bismillah. Sarap ng sabaw, mainit. Iba ang busog pag nag-no rice, guys. Pag nag-no rice ka, ang tagal mong gugutumin uli. Na-notice ko yung rice kasi for lifetime naman hanggang mag-50 na kasi ako. Mula noon hanggang ngayon kasi nagra-rice ako. Kailan lang naman ako hindi nag-no rice. Pero ang rice kasi,
after 2 or 3, 4 hours, gugutumin ka na. Kasi ang rice, ano siya, nagiging sugar sa loob ng katawan natin. Kaya gutom na naman tayo. So, pero pagka nag-no rice ka, tapos low carb, ganun, bubusugin mo lang yung tiyan mo kahit ano, i-full mo lang yung tiyan mo, hindi ka magugutom ka agad-agad. Parang kaya mong hindi kumain ng 12 hours, ganun ang naramdaman ko. Shout out sa aking friend na si Inahan, Connie Nabos. Kasi si Connie Nabos, matagal na siyang nag low carb. At saka talagang may result doon sa katawan niya at saka sa health niya. Kaya matagal na niya akong sinasabihan na mag low carb ka. Pasensya na pala, may naputol yung chikahan natin kasi may nag-doorbell. So, naputol tuloy yung topic ko. So, ito, kumakain na ako. Ganito lang ako pag kumakain. Pero napapansin ko, nung kumakain pa ako ng rice, after 3 to 4 hours, talagang nagugutom. Nararamdaman ko talagang nagugutom na ako. Pero, ngayon na, hindi ako nag-rice, mga gulay-gulay at saka mga ganitong klaseng pagkain lang. Ang tagal kong magutom. Talagang ang rice ay sugar talaga.